Speaking of nakakahalata, Diyos ko nanginginig na ako sa gutom. Anong oras na baga? Oh, hoy, 6:00 na ng gabi dyan sa inyo sa Pilipinas. Magtigang na. Okay. May isa pong nakakahalata din na may kakaiba pong nangyayari. Okay, regarding dito sa mga ahas at mga peke at bakit ito nanalo, ano ang nangyari, bakit ito nakabalik, bakit ito nagwagi, bakit ito pinopromote ng mga Duterte supporters, ay pink na pink ito, hindi ba? Oh, eto pang isang nakahalata mga kababayan na may something na nangyayari. At delikado po, I would agree, although hindi kami nito hindi nila ako gusto. Well, kung hindi nyo ako gusto, okay lang. Bakit? Gusto ko rin ba kayo? Hindi naman. May mga tao talagang hindi nila ako gusto, no? Although nakasama ko na sila noon. Casual na lang. We're not friends, but we're not enemies anyway. I don't know. Okay, at least di kami nag-aaway, no? Okay. Eto po. Posted by Banat Bay sa Banat Bay 2.0. Basahin ko. Medyo nakakaramdam ako ng kaba, nakakalata na si Banat Bay. Nakapasok na naman ang mga liberal. Yung dalawa, yung nahalata ni Kitty, right? Tsaka yung asawa nung umiyak-iyak, malayo yung iboto ang asawa ko. Nanalo? Linti ka. Happy na naman si Mag-a-star nito, no? Happy na naman for 6 years. Punyeta na. Hindi talaga dapat tanggapin mga kababayan yung resulta na yan. May something. Sabi nga ni Atty. Glenn Chong 8-3-1. 8-3-1. Ha? Ano sabi ni Atty. Kaya tong kontrahin ng mga double agents? Kaya tong kontrahin ng mga peking DDS? Ba't di sila umiimik dito? Ang sabi ni Atty. Glenn Chong, bago pang eleksyon, mayroon ng sets of winners. Ang sets of winners ay 8-3-1. 8 mula kay Ngiwi, 3 kay Pangulong Duterte at si Amy. Pero sabi ko nga sa inyo, may kumontak sa akin kanina, medyo inaccurate yung 831 pero almost like it. So, 8 ang nanalo mula kay Ngiwi, actually siyam yan, at 3 kay Pangulong Duterte kasi 12 lang ang dapat manalo. 3 galing kay Pangulong Duterte at the rest kay Ngiwi. Okay? So, ibig sabihin, si Bam Aquino at si Kiko ay kasama na sa prejudging. Hindi pa nag-eleksyon, meron ng mga siguradong mananalo. Bakit kasama yung dalawang pink? Ang sabi pa ni Atty. Glenn Chong, ang babaeng ahas ang nasusunod at nasunod sa halalan. Hindi tayo. Dapat ba natin tanggapin yan? Hindi ba dapat kasuhan na yung ahas na yan? Right? Hindi ba dapat ikulong yung animal na salot na yan? Baka sakaling kung makulong yung babaeng ahas na yan, baka sakaling umayos pa ang Pilipinas ng konti. Right? Sana itong remaining 3 years ni Ngiwi, siya talaga ang umupo at mamuno, no? Nang malaman natin kung gaano ka-inutil. Or maybe tulungan siya ni Mangga. Basta alisin na yung lintik na salot na babaeng ahas na yan. Tama? Kasi galing mismo sa bibig ni Mangga, yan ang presidente ng Pilipinas. Yan at saka yung pinsan na halimaw rin na walang kalaban sa Leyte. Yan na naman ang susunod na speaker. Right? Anyway, discuss natin sa susunod topic sa susunod na live natin yan. Wala panalo na naman yung tambaluslos yan na naman ang speaker. Medyo magiging masalimuot po ang mga susunod na buwan. Nakaramdam daw ng kaba si Banat Bay, nakapasok na naman ang liberal, socialist at ilang communist groups sa nagdaang eleksyon. Akala natin na wala na ang kamatayan black, pero ang totoo, nagpalit lang sila ng pangalan at anyo, pati kulay, naging pink Dilaw yan Si Marcos ang may malaking kasalanan nito. Well, yung kainutilan niya, Banat Bay. Pero ang ultimately na may kasalanan nito or ang mastermind ay yung babaeng ahas. Agree? Comment sa comment section. Bilang isang mahina, lame duck nga raw, at inutil ka raw, Ngiwi. Shout out sa mga dyan, loyalista nga. Inutil daw si Ngiwi. Hinayaan niyang makipagsanib para sa ang pinsan niya, si Tambaluslos,
sa mga salot ng lipunan. Oo, kaya nga na-impeach si VP Sara eh. Ang impeachment ni VP Sara at saka yung pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa ICC ay kagagawan, lalo na yung impeachment ni VP Sara, kagagawan niya ng mga makakaliwa na nakipag-tandem na kay Tambaluslos. Alright? Yeah, hindi maipupush ang impeachment ni VP Sara kung hindi pinagtulungan ng mga makakaliwang kongresista. At of course, may basbas kasi ng speaker na halimaw. Okay, nakataka-taka, bakit hindi natuloy ang paglaban sa kanya doon ng si Ma'am Nene ba yun? Bakit ano nangyari? Na-disqualify ba yun? Misteryo talaga eh. Ba't nag-back out yun or ba't hindi na nakatakbo? May isang na nga tumakbo eh. Pumunta nga sa amin sa EDSA, hindi makatagal. Mga 2 to 5 minutes lang siya. Dumating sa amin sa EDSA ng December, yung kalaban ni Tambaluslos sa Tacloban or sa Leyte or kung anong distrito man yun. O, pumunta sa amin sumaglit pero hindi makatagal dahil nga may banta sa buhay. Pagbaba sa van, nagpa-interview sa mga vloggers, hindi ko na nga nalapitan dahil busy ako sa trabaho ko ng pag-iintindi doon ng mga, 'di ba, ng mga pagkain, tubig at kung ano-ano pa kasama ang EDSA Friday group. So, hindi ko na nalapitan. Sabi ko, sino yung pinagtutumpukan ng mga vloggers? Ayun yung kalaban ni Tambaluslos sa ano, hindi nga lang makatagal kasi nga may banta sa buhay, babangbangin. Hindi natuloy lumaban. Kung natuloy yun, talo si Tamba. Iba talaga gumalaw 'no, demonyo 'no? Huwag magtiwala. Yan ang speaker sa susunod. Naku, delikado pa rin si VP Sara. Oh, totoo ang mga kabataan ang bumoto sa mga yan, right? Pero bakit? Dahil ang mga paaralan natin ay sinasakop na ng mga komunismong idealismo, nakakatakot ito, they're playing with fire. So, ibig sabihin lumalakas na ang recruitment sa schools, may impluensya na naman ang mga kaliwa sa mga youth natin, lalo na sa mga learners, sa mga estudyante, no? So, lalo na nagiging woke ang mga estudyante at siguro nabobola doon na iboto natin si Bam kasi 'di ba college tuition kinemilatik, pati na yung mga Duterte supporters ngayon medyo hindi galit kay Bam. Diyan kayo magtaka. Bakit parang masyado nilang ano 'no, justify na, oo, tama naman maganda kasi yung ginawa ni Bam na ano, na tertiary education free tuition law, kining-kuning-kuning. Tsaka ano, so consolidated 'yan 'no, solid ang pink talaga sa kanya. Kung solid ang pink kay Bam, bakit natalo yung Heidi? Bakit natalo ang Trililing? Ang daing mga pink na natalo, bakit si Bam at si Kiko ang lumusot? Kasi nga nasusunod di umano sa botohan at meron ng 'di ba, meron ng nanalo, may listahan na ng panalo according to Attorney Glenn Chong. At ang nagdedesisyon niyan ay ang babaeng Jazz. Hindi pa kayo bumoboto, may panalo na. At pasok na yung dalawa. Well, panalo eh. So ang tanong ko nga rin, so ibig sabihin ba, hindi totoo yung hidwaan ni Mangga at ni babaeng ahas? Ba't nakapasok yung Mangga na yan? So ibig sabihin, sa listahan ni Atty. Glenn Chong na binubulgar at alam daw yan ni VP Sara. Sa listahan ni Atty. Glenn Chong na may nagpuslit ng listahan kay Atty. Glenn Chong meron ng siguradong mananalo. Eto. So ibig ba sabihin nandun ang pangalan ni Mangga? Saan to? Pinagluloko tayo ng mga yan? At pinagluloko rin kayo ng mga vloggers na makamangga. Kasabwat sa pambubudol sa inyo yan. Oh, nakakatakot ito. They are playing with fire. Yan. At kung hindi ito maaagapan, muling babalik ang mga NPA, hindi sa bundok, kundi sa loob mismo ng gobyerno. Nandiyan na, no, may mga nanalo ng party list. And of course, sa school din, papasok na rin ang mga makakaliwa sa schools. Lalo ngayon, hindi na si VP Sara. Oh, hindi na si VP Sara ang DepEd Secretary. Inalisan pa ng confidential funds. Ang confidential funds, mga kababayan, pagkakaalam ko ay ginamit ni VP Sara para sa Intel, no? Siguro pang reward rin sa mga magtitimbre kung sino sa mga empleyado ng schools at mga estudyante sa eskwelahan ang ano na no, kasabwat or makakaliwa. Kasi ang ginagawa po tuloy ngayon ulit na naman or bumalik yung at saka panahon ni Pangulong Duterte, lalo panahon ni Ngoy-Ngoy, di ba, ang mga nagre-recruit na mga NPA ay nasa loob na ng schools. Sino ba yung mga yan? Baka mga estudyante na paulit-ulit nag-aaral, kahit na overaged na, pero hindi naman tinatapos para aral ulit at habang nag-aaral nang re-recruit ng kaklase. And then, ang mga teachers, may mga teachers na makakaliwa. Matter of fact, may isang party list ng mga teachers na makakaliwa. Alam niyo bang may naging teacher ako or profesora na NPA? Walang sabi niya, aktivista lang daw siya. Pero I don't think so. I don't think so. Looking back, alam ko,
NPA yun. Hindi lang yun sumasama sa mga rally-rally. Siguro yung na-recruit na, teacher ko, ang magawa. Pero yung mga tinuturo niya, ang dami sa tinuturo niya ang kini-question ko, pero hindi ko pwedeng i-voice out. Okay? Kasi sabi ko, ba't mali ang tinuturo ng teacher na ito? Siguro share ko sa inyo, no? Sinabi niya na ang Great Wall of China ay gawa sa, uh, what's that material? Yung sa ano, sa trunk ng elepante, na ginagamit din sa ano, sa nasa dulo ng dila ko. Paki-comment nga po mga kababayan, yung nasa dulo talaga ng dila ko. Ivory, ayun, ivory. Ang Great Wall of China raw ay gawa sa ivory. Yung ano, yung tusk ng elepante, tusk ba? Yung sungay, parang ganun. At saka yung ginagamit din sa ano, sa mga mukha ng mga birhen kasi ang ivory makinis eh. Gawa daw 'yan sa ivory. Kaya daw kumikinang daw 'yan at kitang-kita daw nga sa kapag nasa moon ka, kitang-kita daw ang Great Wall of China. Yung sinabi ni Neil Armstrong na kapag nung dumungaw daw siya sa Earth at tapos ang anong daw na man-made structure ang kita doon sa moon at sinabi nga nung mga astronauts na Great Wall of China, pambobola 'yon. Also, hindi naman po gawa sa ivory ang haba ng Great Wall of China. Ilang elepante ang pinatay. So, mambubudol din yung teacher ko, kaya lang sige na, hayain na natin. At Diyos ko po, sabi ko, teacher ko, nagtuturo ng mga kadramahan. Anyway, nasaan ang sandatahang lakas ng Pilipinas? Ano ang ginagawa ng military natin habang sinisira ng mga traidor ang bayan? Yan po nakakalungkot. And anyway, matagal nang inangakak to ni Miss Maharlika, no? Wala na tayong maasahan yata sa sandatahang lakas or sa militar, wala na. Bakit sila tahimik? Tapos sasabihin nila na, hindi, lalabas naman kami kapag ang taong bayan ang nauna. What the heck? Hindi kami pwedeng maghawak ng armas at mag-aklas laban sa gobyerno ni Ngiwi dahil sedisyon yan. Sino ba ang may hawak ng armas? Sino ba ang dapat magprotekta sa taong bayan? Di ba men in uniform? Kung may unang lalabas, no? At kukontra sa walang hiya at inutil na nakaupo, sila yan dapat. Alamang tayo, ni panlalaban natin, asarol, piko, martilyo. Sino ba may hawak ng armas? Sila ang dapat mauna. Ang alam ko po yung naging people power 2 or kahit yung people power 1. 'Di ba? Men in uniform ang nag-initiate ng ng paglabag kay Ngiwi, mga kudi-kudita or whatever. Oh. Men in uniform ang tumiwalag. Yan, sina Ramos pa nga at saka sina Enrile yan, di ba? Dahil, tayong paunahin. Tapos sila naman na magdi-disperse sa atin pag nag-people power tayo. Oh. So ano nga, bakit pinagsisilbihan ng men in uniform itong ganitong uri ng leader, mga kababayan? Right? Oh. Tapos makakaliwa, nakipag-alyansa pa sa makakaliwa. Kaya nandyan, alam nyo yan, panoorin nyo sa simula ng Princess Maui 2 kung bakit may dalawang pink na napasali. At naniniwala ba kayo na ang election na nakaraan ay fair, mga kababayan? I don't think so. Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.